Chapter 7. Isang linggo na siyang naghahanap ng mauupahang apartment. Pero hindi pa rin siya nakakahanap ng matitirahan na sapat sa budget niya. Sa perang hawak niya ngayon ay kailangan niyang magtipid para makakaraos siya hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Ang ibang apartment kahit hindi pa kagandahan ay nagpapabayad pa ng 2 buwan na deposito at 1 buwang advance payment sa renta. Sa katiting na perang hawak niya ngayon ay 1 buwan lamang ang kaya niyang bayaran. Sa ngayon ay nagtitiis na lang muna siya sa pagbabayad sa isang pipitsugin na motel. Sir, may isang bakanteng kwarto pa po rito. 2,000 po kada buwan. May isang kama at CR na sa loob. Sambit ng babaeng pinagtanungan niya. May nakita siyang tarpaulin sa kalsada kanina at naisipan niyang mag-inquire sa loob. May 5 paupahang kwarto doon. Hindi naman masyadong maganda ang lugar pero pasok iyon sa budget niya. Sige po, manang kukunin ko na po ito. Magbabayad na po ako pero babalik lang ako mamaya. Kukunin ko po muna ang mga gamit ko. Wika niya rito habang iniaabot sa babae ang 2,000 pisong bayad niya. Sa totoo lang ay bibili na muna siya ng kaunting mga gamit na lubos niyang kailangan. Dumiretso siya sa isang mall upang bilhin ang mga gamit na dadalhin niya sa inuupahang bahay niya. Habang nakatingin sa mga kagamitang pangkusina ay naalala niya si Savannah. Mahilig rin ito sa mga kitchenwares dahil kahit na may katulong sila ay palagi naman siya nitong pinaglulutuan ng mga paborito niyang pagkain. Nakakamiss ang sandaling iyon. Sa loob rin naman ng 1 linggo ay panay ang pagpunta niya sa Golden Scorpion pero katulad ng dati ay hindi pa rin siya pinapapasok ng mga guards. Sana, maayos pa niya ang lahat ng pagkakamali niya kay Savannah kahit na lahat na ata ng taong nagmamahal rito ay galit sa ginawa puwa. Kumusta na kaya ito? Ligtas na kaya ito at ang anak nila? Kahit si Zarina at si Cassius ay ayaw magsalita tungkol kay Savannah. Sana naman ay ligtas na si Savannah at ang anak nila. Wala siyang hangad kundi ang kaligtasan ng mag-iina niya. Biglang sumaya ang puso niya nang makita ang numerong tumatawag sa kanya. Kinuha niya ang numerong iyon ni Savannah dati kay Cassius. Araw-araw ay panay ang tawag niya sa numero ng asawa ngunit out of reach iyon. Pero ngayon, parang muling nabuhay ang puso niya nang makita ang numero nito na tumatawag sa kanya. Hello Savannah, kumusta ka na? Nag-aalala ako sa iyo. Hindi nila ako pinapapasok sa hospital. Noon pa kita gustong puntahan. Mahaba niyang salaysay sa cellphone. We need to talk, it's urgent. Magkita tayo mamaya Stanley. I'll send you the address. Seryosong wika nito sa kabilang linya. Gusto niyang tumalon sa sobrang saya. Effective nga talaga ang pagdarasal niya na sana ay may pangalawang pagkakataon para sa kanila ni Savannah. Sa pagkakataon na ito ay madyaging mas mabuting tao na siya. Mamahalin at pahahalagahan niya ang babaeng minsan niyang sinaktan. Babawi siya kay Savannah at sa mga magiging anak nila. Maraming salamat Savannah. Sinasabi ko na nga bang nararamdaman mo rin kung ano ang nararamdaman ko ngayon? May pag-asang sambit niya kay Savannah. Bakit nagpapasalat ka sakin? Ang sabi ko mag-usap tayo mamaya. Masyado kang advance mag-isip. Nagpapatawa ka ba? Wika nito sa kanya. Sige Savannah. Masaya ako dahil sa wakas ay makikita at makakausap na kita. Excited niyang sambit. Sino nga ba ang hindi matutuwa, diba? Yung hiling niya ay matutupad na kaagad. Maraming salamat naman at na-realize rin ni Savannah ang tungkol sa pagpapatawad at second chance. Binilisan niya ang pamimili ng mga gamit niya. Dumaan na rin siya sa men's department upang bumili ng bagong polo at pantalon. Nagpagupit na rin siya ng buhok at nag-ahit ng bigate. Kailangan niyang magmukhang mas gwapo sa harap ng asawa niya. Hindi yung mukha siyang miserable at stressed katulad noong nagdaang mga buwan. Umorder na rin siya ng isang bouquet with white roses na may kasamang chocolate. Step 1 na ito para sa pagbabago niya.
He totally wants his life back dahil ang labis na kasiyahang nadama niya ay ang mga panahong magkasama sila ni Savannah. Sana, isa sa mga araw na ito ay mapapatawad na siya ng kanyang ama. Naghahanap na rin siya ng tiyempo upang puntahan ito at kausapin. This past few days ay masyado raw itong busy ayon sa mommy niya. Muli siyang tumitig sa salamin na nasa loob ng barbershop na pinasukan niya. Hampak ang pisngi niya at mukha pa rin siyang stress sa buhay niya. Bumalik na muna siya sa inuupahang bahay upang ayusin ang mga kagamitang binili niya. Mga kutsan, kumot, unan, toiletries, rice cooker, electric fan at marami pa. Nag-imbak na rin siya ng mga cup noodles at mga delata na paborito niya na ngayon. Ang maanghang na sardines katulad ng buhay niyang puno ng anghang. Napapangiti na lamang siya habang inaayos ang mga biniling mga instant foods sa cupboard. Simula pagkabata ay never siyang kumain o tumikim ng mga noodles at delatang sardines at sausages. Ngayong matanda na siya ay saka pa lamang siya nakatikim. Si Grace pa mismo ang naghain sa kanya. Masarap naman pala lalo na ngayong gipit siya. Magtitiis na lang muna siya. Katatapos lamang niyang mag-ayos ng mga gamit ng makarinig siya ng katok sa pintuan. Binuksan niya iyon at hindi niya inaasahan kung sino ang nakita niya. Grace, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa ospital ka pa? Maang niyang tanong sa babae. Paano mo ako nahanap? Umalis ka na nga. Hindi ba't nag-usap na tayo? I already ended our relationship. Galit niyang sambit sa babae. Stanley, nakita ko ang kotse mo kanina. Mahal, hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Bakit ka pa ba nagtataka kung bakit wala na ako sa hospital? Wala na nga akong pambayad kaya umalis na ako. Home medication na lang ang option ko. Papasok sana ito sa loob ng bahay niya ngunit hamarang siya rito. Umalis ka na sabi. Look at me. Tingnan mo ang bahay na tinitirhan ko ngayon, Grace. Kinakarma na ako dahil sa pagkakamali ko. Please. Umalis ka na at baka madagdagan na naman ang kamalasan ko sa buhay. Wika niya sa babae. Stanley. Huwag mong kalimutan na may responsibilidad ka sa akin. Kailangan mo akong bigyan ng sustento. Sawa na ako sa tuyo at bagoong. Sambit nito na pilit pa ring itinutulak ang pinto niya ngunit mas malakas siya kay Grace kaya hindi nito magawang pumasok sa loob. Kinuha niya ang kanyang wallet at inabutan ito ng 1,000 piso. Ano ito? Tila hindi nakukontentong tanong ng babae. Pera. Bakit ano ba ang tingin mo riyan? Buwelta niya rito. Ano ang gagawin ko rito, Stanley? 1,000. Reklamo nito. Buwisit naman. Isa kang Thai Amora, dapat malaki ang sustento mo. Hindi mo ba nakikita kung saan ako nakatira ngayon, Grace? Gumising ka, okay? Ang pagkakaroon ng isang bilyonaryong asawa ay pangarap na lamang ngayon. Tumingin ka sa paligid. Sa tingin mo kaya pa kitang sustentuhan? Inis niyang sambit rito. Nakakainis ka talaga, Stanley. Babalik ako rito at bigyan mo ako ng napakalaking halaga ng pera. Anak mo itong dinadala ko kaya maghanap ka ng paraan para sa sustento mo. Kung hindi mo ibibigay ang hinihingi ko, magwawala ako rito. Banta nito sa kanya. Mukha atang minamalas na naman siya sa buhay. Bigla na namang sumulpot itong si Grace kahit na malinaw na ang sinabi niya rito na tapos na sila. Umalis ka na pwede. Muli niyang sambit. Babalik ako, Stanley. Galit nitong bulyo bago ito tuluyang umalis sa bahay na inuupahan niya. Napamura siya nang umalis si Grace. Sandali siyang humiga sa kanyang maliit na kama. Napabuga tuloy siya sa hangin. Hanggat wala ang resulta sa paternity test ay hindi titigil ang babaeng iyon sa panggugulo sa buhay niya. Just recently, okay sila pero mabilis lamang silang naging parang mga extrang hero sa isa't isa. 6:00 na nang muli siyang nagising. Excited na siya para sa date nila ni Savannah. Date. Ang sarap pakinggan.
Naligo siya at sinuot ang damit na binili kanina. Ilang beses niyang pinasadahan ng tingin ang mukha sa salamin. Kinuha niya ang bouquet at chocolate na ibibigay niya para kay Savannah. Hindi niya maipaliwanag ang kaba sa dibdib niya nang dumating sa restaurant kung asa naghihintay si Savannah sa kanya. Mula sa labas ay napatitig siya sa babaeng nakaupo sa pandalawahang lamesa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang larawan nito. Masaya siya at napapaiyak nang masilayang muli si Savannah. Mas lalo niyang napagtanto na mahal talaga niya ito higit pa sa kahit na sino man. Ilang minuto siyang nakatayo mula sa hindi kalayuan habang pinagmamasdan si Savannah. Mas lalo siyang nagsisisi. Pinakawalan niya ang taong gusto pala niyang makasama habang buhay. Emosyonal siya sa sandaling iyon dahil ang tanging nais niya sa oras na iyon ay ang kapatawaran mula kay Savannah at ang pagpayag nito sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Tumikim muna siya nang makaharap na si Savannah. Inangat nito ang mukha at napakunot nang makita ang dala niyang bulaklak at chocolate. Para sa'yo. Pasasalamat ko sa pagligtas mo sa'kin, Savannah. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Sambit niya. Sumenyas naman ito na umupo na siya. Inilagay lamang niya ang bulaklak at chocolate sa lamesa. Hindi naman ako pumunta rito para makipag-ayos sa'yo. Wika nito na direktang nakatitig sa mukha niya. Nagpunta ako para dito. Wika nito sabay abot ng isang brown envelope sa kanya. Kinuha niya yun at binasa ang dokumento. Isang nakaprint na kopya ng kanilang mga naaprobahang papel ng annulment. Savannah, hindi ito. Tama na, Stanley. Pumunta lang ako dito para batiin ka. At last, malaya ka na. Wala na tayong koneksyon sa wakas. Sana, masaya ka na dahil ayan na. Approved na. Mahina nitong sambit. Savannah, hindi ako ang may gawa nito. Maniwala ka. Yung araw na kinausap kita about this. Pinunit ko yung papeles dahil pagdating ko sa kondo parang iba ang nararamdaman ko. Hindi ko gusto ang maghiwalay tayo, Savannah. Nagsisisi ako. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. At gaano ako nagsisi nang iwan kita. Emosyonal niyang sambit kay Savannah. Tumigil ka na sa kasinungalingan mo, Stanley. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Walang ibang may gusto na maghiwalay tayo kung hindi ikaw lang. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo, Stanley. Para sa lahat ng sakit sa puso na idinulot mo sa akin. Sa lahat ng luhang sinayang ko sa'yo. Hindi mo ba nakikita, Stanley? Hindi mo ba nararamdaman hanggang ngayon? Kaya mo akong saktan, Stanley. Pero ako hindi ko kayang mapahamak ka. That's why I saved you. Naluluhang wika ni Savannah sa kanya. Savannah, just give me another chance. Papatunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Please, huwag ka nang umiyak. Umiling lamang si Savannah dahil sa sinabi niya. Wala siyang maaninag kahit nakititing na pag-asa sa paraan ng pananalita nito. Inaasahan niyang bibigyan siya ng pagkakataon ngayong gabi. Ngunit nagkakamali siya. Dahil katulad ng nararamdaman niya noong isang araw, na para bang ito na ang huling polem para sa kanila. Gusto ko ring ipaalala sa'yo na huwag ka nang umasa na makikilala ka pang ama ng mga anak natin, okay? Once you signed this paper, you also disowned them, Stanley. Pero, Savannah, please don't. Huwag mo akong tanggalan ng karapatan sa mga bata. Nanginginig at namamaos ang boses na wika ni Stanley. Katulad nga ng sinabi ko, gusto kitang kausapin para pareho tayong malilinawan. Wala nang pakialaman, Stanley. Sa ngayon ay lalayo na kami sa'yo, total we're annulled already. Ayaw ko rin namang umalis na hindi mo alam. Baka tuluyan ka pang mabaliw sa kakaisip. Aalis ako patungo sa Spain at sa tingin ko ito na ang huli nating pagkikita natin. Please take this copy. I printed this for you. Sambit nito habang inaabot sa kanya ang papeles. Inilahad rin nito ang isang palad sa kanya for a handshake. Thank you, Stanley, for everything. Tumayo siya at mabilis na lumuhad sa harapan ni Savannah habang umiiyak. Savannah,
Please huwag mo akong iwan. Kahit na hindi mo na ako bibigyan pa ng pagkakataon basta huwag lamang kayong lumayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo, Savannah. Please stay here. Mabubuhay ako ayon sa iyong mga patakaran. Kung gusto mong hindi ako kilalanin ng mga bata, ayos lang. Just give me a chance kahit na silipin man lang sila o tingnan man lang sa malayo. Savannah, please don't go. Lumuluha niyang wika kay Savannah na ngayon ay nakayapos na sa mga binti nito habang nakaluhod. Stanley, tumayo ka na. I have waited for that moment before na mapagtanto mong ako ang mahal mo. But it didn't happen because of Grace. Wika nito. Tumayo si Savannah at tinanggal ang mga kamay niyang nakayapos sa binti nito. Forgive me please. Savannah, mahal kita. Bumalik ka sa akin pakiusap. Hindi naman ako ang umalis, Stanley. Tumayo ka nanggarian. Ayusin mo muna ang sarili mo. Pareho tayong nanggangailangan ng kagalingan. We can't find peace deep without our hearts if we are not yet healed. Panindigan mo ang sinabi mong magbabago ka na, Stanley. Wika nito sabay alis sa restaurant na iyon. Iniwan siyang luhaan at ilang minuto pang nakaluhod sa sahig. Muli siyang tumayo at umupo sa upuan. Kaya ayon, naiwan siya. Malungut at puno ng paghihirap. Napakasakit ng puso niya ngayon. Kailan kaya ito maghihilom? Grace POV. Tahimik at ang lalim ng kanyang iniisip sa oras na yon. Sinisipa niya ang isang walang laman na lata ng sardines. Naglalakad at napapamurang mag-isa. Umalis siya sa ospital nang wala sa oras dahil wala na siyang pambayad. Pagdating niya sa bahay nila sa squatter ay sobrang stress siya dahil siya na naman takbuhan ng problema at reklamo. Buntis pa nga siya ay walang katapusang problema na naman ang kinakaharap niya. Mabuti na lamang ay nakita niya ang kotse kanina ni Stanley at nakita kung saan ito pumasok. Nakadilihensya tuloy siya para sa pambili ng kanilang makakain. Actually, papunta sana siya sa bahay kanina ng tiyahin niya upang manghiram ng pera pero nang makita si Stanley ay nagkaroon siya bigla ng pag-asa. Pumara siya ng jeep upang makauwi na sa bahay nila sa squatter. Napailing siya habang palapit na sa tinitirhan niya. Akala niya ay nakalaya na siya sa lugar na ito ngunit hindi pa pala dahil panandalian lamang ang lahat ng ipinaranas sa kanya. Akala niya ay magbubuhay reyna na siya nang maaga si Stanley sa asawa nito. Ngunit pansamantala lamang pala dahil ngayon ay back to zero na naman siya. Back to init. Amoy esterong squatter na kinaiinisan niya. Nakakainis, napakamalas nga naman talaga niya sa buhay. Pangarap lang naman niya sanang makapag-asawa ng isang bilyonaryo na pernada pa talaga. Pinara niya ang jeep sa may kanto at naglakad na lamang patungo sa looban. Nakakainis. Dati naman ay hatid sundo siya at kung hindi tricycle ay taxi ang inasakyan niya. Kapag minamalas nga naman talaga, siguro kailangan na niyang magpakabait. Katulad ng dati, nag-enarte siyang mabait sa mga kasamahan at sa mga kapitbahay para kung sakaling may mag-imbestiga sa kanya na kapamilya ni Stanley ay puro positibo lamang ang sasabihin ng mga ito tungkol sa kanya. Habang naglalakad patungo sa looban ng bahay nila ay nakatikip ang ilong niya gamit ang kanyang dalang panyo. Ang baho talaga, hindi niya kayang tiisin ang amoy ng lugar na ito. Habang naglalakad ay pinagtitinginan siya ng mga hampas lupa niyang kapitbahay. Masama ang tingin ng mga ito sa kanya. Maroon ding pinaparinggan siya. Nitong huling mga araw kasi. Noong magkaayos pa sila ni Stanley ay lumapit ang mga ito sa kanya at humihingi ng tulong financial pero tumanggi siya at kung ano-ano pa ang sinabi niya sa mga ito. May mga kapitbahay naman siyang nakangiti sa kanya lalong-lalo na yung mga tinulungan niya at binigyan niya ng pambigas. Nakita niya ang kanyang dalawang kapatid na nagpapaypay ng benta nilang barbecue sa kanto. Bigla siyang nainis. Balik ihaw-ihaw na naman sila. Siya naman kasi hindi niya ginalingan. Nabuko siya ni Stanley. To the highest level na sana ang pag-aartista niya pero nabuking pa. Napapailing na lamang siya. Hindi naman niya talaga titigilan si Stanley.
Alam niya kung gaano kayaman ang pamilya nito. At hindi rin naman ito basta-bastang itatakwil ng ama. Ate, dumating ka na po pala. Mabuti na lamang nakahiram si nanay sa Bombay kanina kaya nagkapuhunan kami. Wika ng kapatid niyang mas bata kaysa sa kanya. Mabuti naman. Heto at nakahingi ng 1,000. Hayaan ninyo mga kapatid ko. Muli tayong aahon sa kahirapan. Pangako ko yan sa inyo. Teka, bakit kailangan pang manghiram sa Bombay? Di ba may pinuhunan si nanay sa grocery? Tanong niya sa mga ito. Umiling lamang ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin ay wala na naman. Kalbo na naman ang grocery store na nirerentahan nila. Adik kasi sa kitetaya ng loto ang nanay niya. Nitong huling araw ay nalaman niyang nagsusugal pala ito ng baraha. Kaya pala parang dumadaan lamang ang pera sa mga kamay nito. Siya nga pala mag-transfer na lang kayo ulit sa public school. Hindi ko na kayang bayaran ang private school. Haze, kaya kayo, maghanap kayo ng lalaking mayaman. Nabibigyan kayo ng magandang buhay. Advice niya sa mga kapatid. Opo ate, palagi nyo naman pong sinasabi sa amin yan. Aba dapat lang. Lahi tayo ng magaganda kaya gamitin ang ganda sa tamang paraan. Huwag puro landi, lamandi sa taong karapat dapat. Yung mayaman, bilyonaryo at may mansion. Dagdag pa niya, palagi niyang sinasabi iyon sa mga kapatid niya. Ayaw talaga niyang makakapag-asawa ang mga ito ng dukhang dugyot. Nakakasawa ng kumain ng mga low-class na pagkain. Ate, anong nangyari sa mukha mo? Bakit namamaga ang ilong mo? Maang nataong ng bunso niyang kapatid. Ha, teka lang ha. Mabilis siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay nila. Oh my God, ang ilong ko. Wika niya habang nakatingin sa salamin. Naiiyak siya habang nakikita ang kanyang itsura. Paano na niya ulit maayos ang ilong niya? Ang perang hinihingi niya dati kay Don Israel ay ginamit niya sa pagretoke ng kanyang ilong. Iba kasi ang mukha niya kumpara sa mga kapatid niya. Natural ang ganda ng mga ito. Kaya pinaayos niya ang kanyang ilong. Nang tumanggos na nga ang kanyang ilong ay naging magkamukha na silang magkakapatid. Hindi nga niya rin alam kung bakit hindi sila magkamukha. Siguro nakuha niya sa tatay niya ang kanyang mukha. Kailangan niyang ulit ipaayos ang kanyang ilong pero paano? Flat ang kanyang ilong at napakalaki pa ng butas kaya papangit na talaga siya kapag hindi pa siya nagpa-inject ulit sa ilong. Ate, nandito po si Aling Marcia, hinahanap si nanay. Wika ng kanilang bunso, Grace. Nako, nasaan na ba yang nanay ninyo? Nakakapagod na. Noong isang araw pa akong pabalik-balik rito para singilin siya pero parang tinataguan ako ng nanay mo. 10,000 pa ang utang niya sa akin. Hindi pa kasama ang interes. Baka naman mababayaran mo ito. Inis na sambit ng ginang. Nako, Aling Marcia, pasensya na po kayo. Wala kasi akong pera ngayon. Bumalik na lang po kayo. Pakiusap niya sa babae. Aba, sawa na ako sa pakiusap na yan, Grace. Magbigay ka na lang kahit na magkano. Galit na hiyaw nito sa kanya. Kung hindi ay ipapabarangay ko na yang nanay mo. Dagdag pa nito, Aling Marcia naman, huwag naman po. Ito po ang 1,000. Bawasan niyo na po ang utang ni nanay. Kapag ako ikinasal sa nobyo kong bilyonaryo, hindi ko kayo iimbitahan. Akala mo naman kung sinong mayaman. Maghihirap ka sana. Pagtataray niya rito, hay nako, gising. Alam mo, kapag ganyan ang ugali ninyo, milagrong mangyayari yan. Magsumikap na lang kayo, hindi yung aasa pa sa iba para umahan sa inyo sa hirap. Wala namang masama kung makapag-asawa kayo ng bigatin. Baguhin naman yang ugali natin, eneng. Kayo pa ang may utang. Kayo pa ang galit. Ito ang listahan ng utang ng nanay mo. Kinuha ko na rin ang kita nyo sa barbecue. Wika nito at saka umalis na. Napaupo siya sa upuan. Naiiyak na lamang siya. Ang tindi ng nangyari sa kanya ngayon. As in, ubos ang pera niya. Kinuha niya ang kanyang bag. Binuklat iyon at nagbabakasaling may makikita siyang pera, ngunit wala talaga. Tinaktak niya ito at may mga coins ang nahulog.
Umabot ata iyon ng 20 pesos. Binuksan niya ang kanilang kaldero ngunit walang laman. Wala rin kahit na isang plastic ng noodles o delata. Minamalas nga naman. Bulyo niya sa sarili. Malungkot ang dalawa niyang kapatid nang pumasok muli sa bahay. Ate, kinuha ni Aling Marcia ang lahat ng benta natin. Ibabawas niya raw sa utang ni nanay. Paano na yan, ate? Wala tayong bigas. Wala pa tayong kwarta. Malungkot na sambit ng isa. O eto, bumili ka ng tig-20 bigas sa tindahan. Wika niya sa kapatid at inabutan ito ng 20 pesos. Bakit kasi nabuntis pa siya? Pero plano nga talaga niya ito dati pa para mahawakan sa leeg si Stanley. Ate, nakakainis naman. Dati naman masasarap palagi ang ulam natin. Bakit ngayon balik lugaw na naman tayo? Wika ng bunso nila. Huwag kang mag-alala, maghahanap ako ng paraan. Kaya yung sinabi ko sa inyo ha. Huwag talagang mag-asawa ng dukha para hindi kayo magugutom. Opo ate, iisipin ko po yan lagi. Natuwa naman siya sa mga kapatid niya. Of course, kailangan niyang turuan ang mga ito. Mindset ba? Naghanap siya ng asin para i-budbud sa lugaw ngunit wala talaga siyang mahanap. Buhay nga naman. Sambit niya at wala nang nagawa pa kundi ang kainin ang lugaw kahit na walang lasa. Bukas pala ay may gagawin tayo. Ibebenta natin ang mga branded na damit at iba ko pang mga gamit. Mabuti naman at nakapundar ako ng mga branded na gamit. Tingnan nyo ngayon. Sa oras ng kagipitan may gamit na may bentahan. Natutuwa niyang sambit sa mga kapatid. Oo nga naman. Why not? Ibebenta niya ang lahat ng gamit na binili niya noon gamit ang pera ni Stanley. Napakatalino niya talaga. Muli siyang naging aktibo at biglang nagkaganang kainin ang luhaw na walang kalasa-lasa. Sawang-sawa na sila dahil mula pagkabata ay ito rin ang palaging nakahain sa lamesa nila. Tiyaga na lang muna sa lugaw mga kapatid ko. Bukas na bukas rin ay masarap na ulit ang ulam natin. Wika niya. Napahawak siya sa tiyan niya nang maramdaman ang pagpitik ng kanyang tiyan. Halata na ang kanyang tiyan. Mag-aapat na buwan na ito. Parang pareho lamang sa tiyan ng asawa ni Stanley. Tuwang-tuwa siya. Siguro naman pati ang asawa ni Stanley ay naghihirap rin ngayon dahil wala itong mahihita kay Stanley. Pagkatapos kumain ay pumasok na muna siya sa kwarto. Tiningnan niyang muli ang kanyang mukha sa salamin. Lou, ang laki ng pinagbago ng mukha niya dahil sa ilong niyang balik sa dati na. Ano na naman ang panglaban niya sa asawa ni Stanley na sobrang ganda lalo na sa malapitan. Naalala niya ang binasa niya sa lumang magazine na featured si Stanley Timora. In-interview ito ng isang manunulat at nagtanong na kaninong artista ito nagagandahan. Ang sagot nito ay kay AJ Revol raw kaya naman noong nagkaroon siya ng pera dahil sa bigay ni Don Israel ay nagpa-beauty enhance siya. Yung may resemblance kay AJ Revol na isang artista sa TV. Balita rin kasi nila noon na darating si Stanley sa VIP bar kaya naghanda talaga siya. Ganun kasi sa bar nila kapag nagpabukang ang isang kilalang mga tao ay may pa-special treatment sila. Buisit. Ito lang ang pagkain. Walang ulam. Talo na nga ako sa sugal. Lugaw pa ang dadatnan ko. Malas. Naputol ang pagmuni-muni niya nang marinig ang boses ng kanyang nanay. Talo na naman ata ito sa tungits. Lumabas siya at nakitang nagsasandok ito ng lugaw. Pati ba naman asin wala? Babalik na naman ba tayo sa pagdildil ng asin? Ang sarap-sarap na ng buha natin. Naging drawing pa. Dagdag pa nito. Nanay naman. Kung makareklamo kayo parang kayo po ang naghahanap buhay. Puro sugal lang naman ang inaatupag ninyo. Gamitin nyo na lang po sana ang pera para sa puhunan ng barbecue natin. Nahihirapan na nga tayo. Sugal pa rin kayo ng sugal. Mahaba niyang salaysay sa nanay niya. Kasalana mo ito. Sinanay mo kami sa buhay mayaman. Kailan ka ba mangganganak ha? Maghanap ka ulit ng mayaman. Kalimutan mo na yung Tay Amora na yon. Wala ka na naman palang makukuha dun.
Wika nito sa kanya. Ang sabi ko nga dati sa'yo, patulan mo na ang matandang Don na yon. Di sana hanggang ngayon ay mayaman ka pa. Teka, yung ilong mo bumalik na sa dati. Mabuti ang dibdib mo hindi pa. Sambit nito nang mapansin ang ilong niya. Oo nga nay, bumalik na. Huwag nyo naman palakasin ang boses mo tungkol sa dibdib ko nanay. Kayo naman po, sikreto lang yun. Inis niyang sambit sa nanay niya. Basta Grace, gumawa ka ng paraan. Nakakasawa ng maging mahirap. Tingnan mo ang mga kapatid mo. Nasa private school na sana. Paano makakabingwit ng mayayaman ang mga iyan kung dito mo paralin? Puro taga-squatter lang ang makikilala ng mga yan. Mahabang wika nito. Natatawa siya sa nanay niya. Simula nang makahawak ito ng malaking pera ay umayaw na sa buhay mahirap. Nahawa na ata ito sa mindset niya. Pero mas maigi na iyon. Nanay, anong nangyari sa grocery store? Balita ko pinasara mo na. Di ba ang laki ng pinuhunan mo doon? Bakit hindi man lang umabot ng 1 linggo? Tanong niya rito. Yung puhunan ko ba? Ginastos ko lang naman ang perang iniwan ni Stanley. Nag-aya kasi yung isang friend ko sa casino. Natalo kami. Wika nito sa kanya. Lumingon siya at nakita ang dalawa niyang kapatid na nakatitig lamang sa kanilang dalawa. Ang hirap ng buhay kaya kayong dalawa. Dapat wise kayo sa buhay. Wika niya sa mga ito. Samantala, Savannah POV. It's her last day in the Philippines. Kaya ngayong gabi ay magpa-party silang magkakaibigan. 6:00 pa lamang ay bumiyahe na sila patungo sa restaurant na pinasara ni Zarina para exclusive lamang iyon para sa kanilang magkakaibigan. May videoke ang resto na iyon kaya doon nila pinasyang gawin ang despedida. Bumibiyahe pa lamang sila patungo sa venue dahil may kalayuan iyon. Alam ng mga ito na type talaga ni Savannah ang mga restaurant na nasa taas ng burol. Overlook ang mountains. More on nature talaga ang bet niyang lugar. Sa iisang van lamang sila nakasakay. Si Layla Frost ang nagmamaneho habang si Cassius ay nakasakay sa tabi ng driver's seat. Si Zarina at Lucy Violet ay nasa second row. Kasama si Ruby Rose na panay makeup while sa last naman ay nag-iisa lamang si Taylor Hans. Kasama naman niya si Cassius sa pagpunta sa Spain. Bukod sa panganganak niya doon ay doon rin ang next mission nila ni Cassius. May bahay si Zarina doon kung saan sila titira. Patuloy siyang kinukumbinsi ng kanyang mga magulang na bumalik sa probinsya. Pero mas pinili niyang ibang bansa na lamang. Malayo sa sakit at sa taong nagdulot nito. Siguro naman ay makakapag-move on na siya dahil malayo na siya sa ex-husband niya. Although, may sakit pa naman siyang nararamdaman dahil kahit na naghiwalay na sila ay may alaala pa ring naiwan sa kanya. Ang anak nila, hoy mga bes, si Stanley ba yun? Wika ni Lucy Violet habang tinuturo ang isang maliit na kainan. Pinarada naman ni Layla ang sasakyan sa tapat ng karinderya. It's past 6 in the evening. Kitang-kita niya si Stanley na nakaupo at kumakain sa karinderya na iyon. May umuusok sa tapat nito. Soup ata iyon. Oh my, he is eating rice with only soup ang kasama. Marting sambit ni Ruby Rose na ngayon ay nagli-lipstick na. Tinignan niya ito. Tama si Ruby Rose. Galit na galit siya sa kanya. At dapat niyang ipagdiwang habang pinapanood siyang nagdurusa. Pero bakit awa ang nararamdaman niya ngayon? Pinagpapawisan si Stanley. Luma na rin ang suot nitong damit. At halata na ang pagbagsak ng pangangatawan nito. Aalis na siya bukas. Bakit kailangan niya pang matunghayan ang eksenang ito? Tiningnan niya si Zarina. Napakatahimik lamang nito. Alam niyang naaawa din siya kay Stanley. Hindi naman lihim sa mga ito ang nangyari kay Stanley. Kinuha ni Papa J ang lahat sa kanya. Sa lahat ng mga Thai Amora. Si Papa J ang bukod tanging napakalupit kung magparusa. Ang pagtalikod kay Stanley at pagkuha ng lahat-lahat sa kanya ay pagpapaunawa sa kanya na nawala na sa kanya ang lahat-lahat.
Naalala niya ang huling salitang binitawan nito nang mag-usap sila. Ang parusa niya ay walang kapantay kumpara sa ibang magulang na dinidisiplina ang sarili nilang mga anak. Napakatatag ni Papa J bilang isang ama. Nanaisin talaga nitong magdusa ang anak para lamang magtanda. Isang bagay na hindi naisip ni Stanley noon. Cassius, saan ka pupunta? Tawag ni Zarina sa pinsan niya nang makitang bumaba ito mula sa van. Sa hindi kalayuan ay nakita niya silang nag-uusap. Pagtingin niya sa mga mata nito, hindi na niya makita ang pride nito. Malumanay at mahinahon itong nakikipag-usap kay Cassius. Nakita niyang tinapik ni Cassius ang balikat ni Stanley. At nakita niya itong inaabutan ng pera. Hindi nito matiis ang pinsan na parang kapatid na rin nito. Cassius is very much close to Drake and Stanley. Nang bumalik si Cassius ay nakatanggap ito ng sampal kay Zarina. Pambihira ka, Cassius. Bakit mo binigyan? Hayaan mo siya, wika ni Zarina. Isa siya sa mga pinakamalakas na babae na nakilala niya sa Golden Scorpion. Nakakainggit nga si Zarina. Siguro kung ito ang nasa pwesto niya ay hindi ito magsasayang ng kahit na isang butil ng luha. Kahit na si Lucy ay ganun din. Siya lamang talaga siguro ang mahina sa kanila. Kahit na si Taylor ay isang man-hater. Damay-damay ang lahat ng mga lalaki sa galit nito. Ano ka ba, Zarina? Just let me help him, okay? Kahit na napakasarap siyang antugin, iisang dugo pa rin ang dumadaloy sa atin. Wika nito. Hi, Tara na. Tama na muna yang pagtatalo ninyo. Nandyan si Savannah sa likod. Nako, nakita na naman niya si Stanley. Wika ni Layla na muli nang binuhay ang makina ng van. Oo na, Tara na nga. Gutom na ako kanina pa. Magtatagal pa ba kayo rito? Dahil bababa na muna ako at hihingi ng libreng sabaw. Wika ni Lucy na kanina pa tinitingnan ng mga taong kumakain sa loob. May malaking tarheta naman pala na nakasulat ang free soup. Kaya maraming kumakain doon. Mukha ka talagang libre, Lucy. Wika ni Taylor na natatawa kay Lucy. Siyempre, 2024 na no. Mas nagmamahal ang bigas kaya sa libreng sabaw na muna tayo. Dagdag pa ni Lucy. Tara na nga. Puro kakalokohan, Lucy. Wika ni Layla na muli nang pinatakbo ang sasakyan. Maliit lamang ang restaurant ngunit napakaganda ng mga landscaping sa paligid. Nasa tuktok rin ito ng burol at nakaka-relax sa tuwing pagmamasdan ang mga puno sa ibaba. Nang dumating sila ay isa-isa nang hinanda ng mga waitress ang in-order nila. Ang iba naman ay nagkakantahan na at nagiinuman. Magkikita pa naman silang magkakaibigan pero matagal pa ulit. Hindi naman ibig sabihin na dahil lamang kay Stanley ay aalis na siya for good. Babalik siya dahil narito ang pamilya niya at mga kaibigan. But only if she is totally healed. Yung kapag sa paggising at sa pagtulog niya ay hindi na niya naaalala ang dating asawa. At sa tuwing makikita niya ang lugar na napuntahan na nila ay wala na siyang mararamdamang sakit. Babalik siya kapag masaya na siya ulit kahit na wala na ito sa buhay niya. Naglakad siya patungo sa view deck ng resto. May panahon na kailangan mapag-isa ng ganito. Nandyan ang mga kaibigan niya para suportahan siya at iparamdam sa kanya na nakuha niya ang mga ito ngunit hindi pa nila kayang pagalingin ang kanyang puso sa ngayon. Sa huling pagkakataon, nararamdaman niya ang sensiridad nito. Alam naman niyang nagsisisi na ito ngunit hindi naman basta-bastang magpatawad. Lalo na ang daming mga masasakit na pangyayari ang naganap sa pagitan nila. Ipinagdarasal niya na sana ay gumaling din si Stanley at magsisi sa kanyang pagkakamali. Malungkot ka na naman. Iniisip mo ba siya? Naawa ka ba sa kanya kanina? Napalingon siya nang makita si Cassius sa tabi niya. Pareho silang nakatayo sa metal railings at pinapagmasdan ang mga puno sa kadiliman na naaaninag sa pamamagitan ng malalaking mga ilaw na nakapalibot sa resto. Hindi ako malungkot, Cassius. Iniisip ko lang lahat ng mga oras na iyon. Medyo naaawa. Kasi naman,
Hindi ako sanay na makita siya sa ganang kalagayan. Wika niya rito. Oo nga. Ako noong una naiinis ako pero nakikita siyang nagbabayad para sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pamumuhay ng halos walang-wala. Na para bang mahirap pa sa daga. Parang hindi ko na kayang magalit sa kanya. Lahat naman ng tao nagkakasala. Nagkakamali and that's part of being human. At saka, hinuhubog naman tayo through our mistakes. Sana, titigil na si Tito dahil iniwan na naman niya ang babae niyang pera lamang ang habol sa kanya. Wika pa nito, alam mo, pinoprotektahan lang siya ni Papa J. Gagawin ng babaeng yun ang lahat para maubos si Stanley. Alam mo, nalaman rin namin ni Zarina na gustong-gusto talaga ni Don Israel na maging investor sa company ni Papa J. But because of his background ay hindi ito binibigyan ng chance ni Papa J. So I think, may lihim na galit itong si Don Israel sa mga Thai Amora. Wika niya kay Cassius. Mabuti na lamang patay na si Don Israel. Wait, patay na nga ba siya? Tila may bumabagabag sa kanya. May kakaiba siyang nararamdaman tungkol sa pagkamatay ng Don. Yes, patay na siya, sagot ni Cassius. Hey, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa riyan? Seryoso kayong masyado. Tara na nga at magkantahan na tayo. Sambit ni Leila sa kanila. Di ba ikaw ang nagpresenta na sumilip sa lemay ni Don Israel? Nakumpirma mo ba na siya talaga? Bailang ni Cassius kay Leila. Ha, oo naman. Siya talaga yun. Bakit? Tanong ni Leila. Wala naman. Parang may hindi tama. Wika niya. Ang Kanian instinct ay hindi kailanman nagkamali. Pero narinig niya mismo kay Leila na confirmed nga na si Don Israel ang nakaburol kaya hindi na siya dapat na mag-alala pa. Kinabukasan ay dumaan na muna sila sa mansyon ni na Papa J. Gabi pa naman ang flight niya kaya naisip na muna niyang magpaalam sa dati niyang mga biyenan. For respect ika nga. Iyak ng iyak si Senyora Anita habang napakaseryoso lamang ni Papa J. Savannah, sana hindi mo ipagkakait sa amin ang mga apo namin. Mahal na mahal namin kayo. Iya, at saka kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa amin anak ha. Seryosong wika ni Papa J sa kanya. Opo Papa J. Huwag po kayong mag-alala, palagi ko po kayong ikukwento sa mga bata. Promise po na sa pagbalik namin rito ay kayo ang una nilang hahanapin. Wika niya sa mag-asawang napakamalungkot sa sandaling yun. Kung hindi lamang nagloko ang Stanley na yun. Di sana, hindi ka aalis at hindi sana lalayo ang mga apo namin. Matigas na sambit ni Papa J. Savannah, wala na ba talaga kayong pag-asa na magkabalikan ni Stanley? Ayon naman sa bantay na nakasunod sa kanya. Iniwan na raw ni Stanley ang babae niya. Hindi mo na ba siya mapapatawad? Umiiyak na sambit ni Senyora Anita. Sana ganun kadali lamang po mama. Pero hindi ko pa po siya kayang patawarin sa ngayon. Wika niya. Tama iya. Magdusa na muna siya. Pagsang-ayon naman ni Papa J sa kanya. Pero may ihihiling lang po sana ako sa inyo Papa J. Kapalit ng mga bata. Hayaan nyo na po sana si Stanley. Kinuha nyo na po ang lahat sa kanya. Masyado na po siyang nahihirapan. Sana po tanggapin nyo na mo siya ulit. Tutal po, aalis na po ako na walang hinanakit na dala. Sana naman po magkaayos na rin po kayo ni Stanley. Anak nyo po siya at sa tingin ko po nagawa nyo na po ang nais ninyo sa kanya. Tanggapin nyo na po siya ulit Papa J. Nakuha niyang sabitin sa biyenan. Pag-iisipan ko anak, wika nito. Maraming salamat po. Niyakap niya ang kanyang mga biyenan. Naiyak na rin siya. She wants them to be okay lalo na si Stanley at ang daddy nito. Buksan ni Gio ang gate. Papasukin niyo ako. Mga mata pobre kayong lahat. Napakunot ang noo niya nang marinig ang pamilyar na babae na panay ang sigaw sa labas. Lumabas sila patungo sa gate at nakita si Grace na nagwawala sa labas. Ha, at nandito ka rin pala Savannah. Ano, nandito ka rin ba para humingi ng sustento? Wika nito nang makita siyang kasama ang mga biyenan.
Umalis ka na nga, pwede ba? Gusto mo bang tumawag kami ng pulis? Ano ba ang kailangan mong babae ka? Akala mo hindi namin alam na isa kang gold digger? Sambit ni Papa J kay Grace. Gold digger ha? Aalis ako kapag bibigyan niyo ako ng pera. Buntis ako at apo niyo ito, kaya dahil wala kahit na isang kasing ang anak ninyo ay kayo ang magsustento sa akin. Galit na sigaw nito. Wala kaming ibang amo kundi ang mga anak lamang ni Savannah. Yan apo namin. Lokohin mo ang sarili mo, sige. Sagot naman ni Papa J kay Grace. Ang kapal talaga ng mukha ni Grace. Ganun na ba talaga ito, Kade Sparada? Tiningnan niya ang ilong nito. Parang iba ata, pero baka dahil buntis lamang ito. Ganyan naman ang mga buntis. Lumalaki ang butas ng ilong. Bigyan niyo ako ng pera. Maawa kayo sa apo ninyo. Mga mata pobre kayo. Ikaw, Savannah, nandito ka para magmakaawa, no? Para mas gipitin si Stanley para bumalik sa'yo. Bailang muli nito sa kanya. Talaga ba? Baka ikaw ang nagmamakaawa, Grace. Ang kapal rin talaga ng mukha mong pumunta rito para humingi ng sustento. Anak ba talaga yan ni Stanley? Or baka kay Don Israel yan? Bulyo niya rito. Ha, anak ito ni Stanley. Tay Amora ang dinadala ko. Ayaw nyo lang tanggapin dahil taga-squatter ako. Mahirap lang ako kaya dirang-diri kayo sa akin. Galit na bulyo nito. Nababaliw na ba si Grace? Hindi ko anak ang dinadala mo, Grace. Sabay silang napatingin kay Stanley. Rehas lamang ng gate ang nasa pagitan nila, kaya kitang-kita niya ang dala nitong puting papel. Basahin mo ng paulit-ulit, Grace. Nagpa-paternity test ako at negative ito. Ipapaako mo ang pinagbubuntis mo sa akin. Lahat ng ito ay plano mo, Grace. Binalak mo akong akitin. Pinapaganda mo ang mukha mo para lang akitin ako. Bago pa man tayo magkakilala, pinagtaksilan mo na ako, Grace. Mahabang salaysay ni Stanley habang ipinapakita ang mga dokumento kay Grace. Ako, plano. Rason mo lang yan. Sabihin mo nga ang lahat. Utos ni Stanley sa babaeng lumitaw na blue ang buhok. Ito ang nakita niyang kasama ni Grace na kasamahan nito sa bar. Walang hiya kang babae ka. Isa kang traidor na kaibigan. Hiyaw ni Grace na galit sa kaibigan nito. Inawat lamang ito ni Stanley. Grace, totoo naman na plano natin ang makuha siya. Sinabi mo pa nga na gagawin mo ang lahat, di ba? Makuha lamang siya dahil gusto mong tumira sa mansyon at magkaroon ng maraming pera. Ginamit mo lang si Stanley. Ang ama ng anak mo ay si Don Israel. Sinabi mo sa akin yan dahil nagtugma ang week sa araw na may nangyari sa inyo. At Trisha, noong una pinagsamantalahan ka ni Don Israel, pero kalaunan noong kailangan mo ulit ayusin ang ilong at dibdib mo ay binalikan mo siya. Binigay mo ang sarili mo, kapalit ay ang pagbigay niya ng pera sa'yo. Ang sabi mo, sa publiko ay tatarayan mo si Don para walang makakahalata sa inyo. Pinagsabay mo sila. Hinuthotan mo si Don upang mas lalo kang gumanda para makuha ang atensyon ni Stanley. Umiiyak na sambit ng kaibigan ni Grace na blue ang buhok. Umalis ka na sa buhay ko, Grace. Sinira mo ang buhay ko. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Get lost. Nanggagalaiting sigaw ni Stanley sa babae. Tumakbo namang palayo si Grace. Nakasunod naman rito ang kaibigan nito. Yan ang napala mo sa pagiging tanga, Stanley. Dinamay mo kami sa pagloloko mo. Tingnan mo, lahat tayo naghihirap dahil sa katangahan mo. Damay kaming lahat, si Savannah, kaming mommy mo at ang mga anak ninyo. See what kind of fool are you, Stanley? Parang hindi kita anak. Ang tunay na Tay Amora ay hinding-hindi ipagpapalit ang kanyan legal na pamilya para lamang alang-alang sa mga pekeng tao na nakilala mo lang sa bar. Umalis ka na. You also get out of here. Get lost. Matapang na sambit ni Paap J kay Stanley. Umalis ka na, Stanley. Sigaw ni Savannah kay Stanley na nakahawak sa rehas ng gate. Nanginginig na ang ama nito sa galit. Umalis ka na, please. Sinaktan mo kami ng sobra.
Sarili mo lang ang inaalala mo. Wika niya at tumalikod na kay Stanley at muli silang pumasok sa loob. Samantala, Grace, sandali lang, makinig ka naman. Sigaw sa kanya ng kasamahan sa trabaho na si Genevieve. Kanina pa ito sumisigaw sa kanya ngunit hindi niya pinapansin ang babae. Magkahalong galit at inis ang kanyang nararamdaman ngayon at ito pa mismo ang nagsabi kay Stanley ng tungkol sa plano nila dati. Grace, ano ba? Mag-usap na nga muna tayo. Muling wika nito sa kanya. Tumigil naman siya sa harapan ni Jean at tiningnan ito ng masama. Oh sige, mag-usap tayong traidor ka. Isang malaking sampal ang ibinigay niya rito at napahikbi naman ito sa ginawa niya. Pagkatapos kitang ilibre at pautangin. Ganito pa ang gagawin mo sa akin. Binuko mo pa ako kay Stanley at sa mismong harapan ng mga magulang at dati nitong asawa. Ha? Anong klase kang kaibigan, Jean? Wala ka talagang utang na loob, Jean. Hindi kita tunay na kaibigan kaya lumayo ka na sa akin at ayaw na kitang makita. Traidor ka talaga, hinihingal niyang sigaw rito. Kulang pa ang sampal na ibinigay niya sa ginawa nito sa kanya, Grace. Ginawa ko lang naman ang tama. May asawa na siya. Gaga ka ba? Iniwan na nga niya ang asawa niya para sa akin. Palibhasa. Inggit era ka talaga dahil hindi ka makahanap ng bilyonaryo. Puro hampas lupa lang ang mga customer mo kaya pati ako ay idadamay mo. Galit niyang sigaw sa babae. Hindi ako naiinggit sa'yo, Grace. Kaibigan kita at ayaw kong mapapahamak ka dahil sa ginagawa mo. Naiiyak na wika nito. Mas napahamak ang buhay ko nang dahil sa'yo, Jean. Kung alam mo lang, naghihirap at walang-wala ako ngayon tapos dumating ka pa at mas idinin mo pa ako. Walang hiya ka talaga, inis niyang sambit kay Jean. Grace, pwede ka pang magbago. At saka, nakakatakot ang mga pinsan niya. Pinuntahan ako ng isa sa mga pinsan niyang babae. Wika nito na ikinatigil niya. Ha? So lumabas na rin ang katotohanan, Jean. Ikaw ang mukhang pera. Binayaran ka ng pinsan ni Stanley para sabihin sa kanya ang lahat ng plano natin, di ba? Napakatanga mo talaga. Paano tayo ngayon? Oo, Grace. Binayaran niya ako ng malaking halaga para ipagtapat ang lahat kay Stanley. Pero isipin mo na rin na para sa'yo ito. Masyado ka nang nilamon ng pera. Ibang-iba ka na. Hindi na ikaw ang dating Grace na kahit moldita ay masipag at determinado sa buhay. Nakatikim ka lang ng ginhawa. Bigla mo nang nakalimutan ang totoong buhay mo. Mahabang salaysay ng babae. Ha? Palibhasa ikaw sanay ka sa squatter. Kontento ka na sa buhay mo. Wika niya rito. Patawarin mo ako, Grace. Patawarin kita. Ang kapal ng mukha mo. Magkano ba ang binayad sa'yo? Sa akin na ang kalahati. Sambit niya. Oo nga naman pala. Bakit hindi siya humingi ng pera kay Jean? Pero binayaran ko na ang lahat ng utang ko, Grace. Ubos na ang pera. Sagot nito. Bigla na lamang siyang napakunot. Ganon ha. Sinamantala mo talaga ang lahat, Jean, no? Alam mo ba na sa ginawa mo ay araw-araw akong kakain ng bagoong? Umalis ka na nga sa harapan ko. Ang sarap mong tadyakan. Wika niya at muli na namang naglakad palabas ng kalye. Mag-aabang pa siya ng kotse pauwi at iniisip pa lang niya ang kanilang bahay sa squatter area ay nasusuka na siya. Bakit ba pinanganak pa siyang mahirap? Isang sumpa ang pagiging mahirap. Sinubukan niyang kumayad pero wala pa rin. Ganun pa rin. Mahirap pa rin siya. Titigil lamang ang sumpang ito kung makahanap siya ng lalaking mayaman. Hinimas niya ang kanyang tiyan. Hindi niya mapigilan ang mga luhang pumapatak sa pisngi niya. Inalagaan niya ang bata sa sinapupunan niya dahil ang akala niya ay ito ang aahon sa kanya sa kahirapan. Ngunit ito rin pala ang magpapabagsak sa kanya. Kung hindi lamang siya takot na ipalaglag ito ay ginawa na niya. Alam lamang niya na maaari siyang mapahamak kapag gagawin niya yon. Malayo pa siya sa bahay nila ay naririnig na niya ang nagwawalang boses ng nanay niya.
Simula nang matuto itong magsugal ay palagi na lamang mainitin ang ulo nito lalo na kapag talo at walang puhunan. Buwisit na buhay ito. Malas talaga ang araw na ito. Grace, may 100 ka ba riyan? Hiyaw nito nang makita siyang papasok. Nanay, wala po akong trabaho kaya wala po akong sweldo para bigyan ko po kayo. Wika niya sa nanay niya. Pambihira ka naman. Maghanap kang ganang trabaho. Huwag ka nang umasa sa hilaw mong asawa dahil wala ka na namang mahihita pa dun. Nanay, maghahanap po ako ng trabaho mamaya. Magsaing na lang po muna kayo at hindi pa ako nakakapagtanghalian. Sambit niya rito. Mabuti na lamang at pinautang sila ng kapitbahay ng 1 kilong bigas at itlog na pinambaon niya sa mga kapatid niya kanina. May kanin pa naman riyan. Wala lang tayong ulam. Balik sa dati na naman tayo neto, Grace. Palpak naman palaya ang billionaire mo. Inis na hiyaw ng nanay niya. Paano naman kasi nay? May tindahan ka na. Sinayang mo pa. Di sana. May pagkain tayo at pang-aral sa mga bata. Masyado ka ring kampante nanay kaya tingnan mo ngayon. Maalat na nga ang buhay natin. Pati ulam natin napakaalat rin. Lumuluha niyang sambit sa nanay niya. Bukas ay maghahanap na lamang siya ng trabaho. Hindi naman siya pwedeng bumalik sa VIP bar dahil hindi naman kumukuha ng buntis na trabahante doon. At ayaw niyang pagtawanan siya ng mga kasama niya dati dahil bago siya nag-resign ay sinabi niya sa mga ito na never na siyang tatapak sa lugar na yun. Nanay, nasaan na yung mga gamit na nilagay ko sa sako? Ibebenta ko sana sa darating na Sabado sa plaza. Wika niya sa nanay niya nang makitang wala na ang mga branded na gamit at mga gamit niya na nilagay niya sa sako. Ay iyon ba? Natalo ako sa sugal. Ayun dahil walang pera yun ang pinambayad ko. Ang iba ay pina-installment ko na lang sa mga classmate ko sa baraha. Sagot ng nanay niya. Napaiyak na naman siya. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Akala niya kanina ay makakakuha na siya ng pera sa mga magulang ni Stanley pero hindi nangyari iyon. Nanay naman, alam mo bang napakamahal ng mga gamit na yon? Magkano pala ang benta mo? Napapailing na lamang siya sa ginawa nito. 100 piso ang bawat isa. Hoy, wag ka nang magreklamo, Grace. Pera pa rin yun. Sagot naman nito, 100 pesos. Libo-libo ang halaga ng bawat gamit ko nanay. Tapos ibebenta mo lang ng 100 pesos. Nakakainis ka nanay. Hindi mo rin naman pera yun. Kung makapagreklamo ka riyan, parang ikaw ang naghanap ng perang pambili ng mga gamit mo. Talagang nakakainis ang nanay niya pero syempre hindi niya ito masisisi dahil siya naman talaga ang nagsimula tungkol sa mga pasosyal at yamaning ugali sa bahay nila. Nakita niya si Savannah kanina. Kahit nahiwalay na pati si Stanley ay napakablumang pa rin ito. Nagagalit at naiinis na naman siya kay Savannah at lalong-lalo na sa mga dinadala nito sa sinapupunan. Talagang wise ito at nagpabuntis pa kay Stanley para lamang may makukuhang yaman mula sa mga Thai Amora. Mas mukhang pera pa yata ang babaeng yun kaysa sa kanya. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak upang maghanap ng trabaho. Una niyang sinubukan sa mall pero hindi naman siya qualified dahil high school graduate lamang siya. Nag-inquire na rin siya sa iba pero wala nang bakante. Ganito pala kahirap maghanap ng trabaho. Kaya gusto na lamang niyang maghanap ng lalaking map-era kaysa sa ganito ang mapapala niyang paghihirap. Nang makaramdam ng gutom ay naghanap siya ng karinderya. 50 pesos lamang ang pera niya at ang mga ulam pala sa karinderya ay 50 na ang isang order ng ulam. Umorder na lamang siya ng isang kanin at humingi ng libreng sabaw. Bigla siyang nagutom nang lumingon siya sa paligid at napagmasdan ang mga taong umo-order ng masasarap na pagkain. Naglalaway siya sa pritong manok at estopado na nasa tabi lamang ng lamesa niya. Tila nabuhayan naman siya ng loob nang makitang tumayo ang lalaki at umalis na. Kaya naman,
Kinuha niya ang pritong manok na nangangalahati pa at ang istapadong may kaunting laman at gulay pa. Nagmukha siyang patay gutom sa sandaling iyon. Ngayon na lamang siya ulit nakatikim ng masarap na putahe. Samantalang dati ay pinapakain lamang niya sa aso ang mga sobrang pagkain na kagaya nito. Pinawisan siya nang makaramdam ng pagkabusog. Ngayon ay alam na niya kung paano makakain ng masasarap. Wanted dishwasher. Binasa niya ng malakas ang nakapaskil sa dingding ng karinderya. Ate, kailangan niyo pa ba ng dishwasher? Tanong niya sa babaeng mukhang may-ari ng karinderya na iyon. Oo, naghahanap pa kami. Interesado ka ba? Tanong nito sa kanya. Pinagmasdan muna niya ang kanyang mga kamay. Noong may pera pa siya ay nagpapa-hands pa siya at every week siyang nagpapa-manicure. Opo, interesado po ako. Sige, 100 ang sweldo kada araw. Alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Libre na ang pagkain mo pero kanin at sabaw lang. Wika nito. 100 kada araw. Gulat niyang tanong rito. Ang baba naman pala ng sweldo. Nako Eneng, maliit na karinderya lamang ito kaya wag ka nang magreklamo sa sahod. Wika ng ginang. Sige po, mag-a-apply po ako. Wala naman siyang ibang choice kundi ang magtrabaho. May libreng kanin at sabaw pa. Hindi na siya magtitiis sa bagoong at toyo na palagi nilang inuulam ngayon sa bahay. Ako nga pala si Aling Norma. Magsimula ka na lamang bukas. Wika nito. Pwede po bang ngayon na lang? Kahit walang bayad po basta iuuwi ko yung mga tirang pagkain sa bahay. Pakiusap niya rito. Alam niyang wala na naman silang makakain mamaya kaya wala siyang ibang choice kundi ang manghingi ng tirang pagkain at magtrabaho ng libre para sa araw na ito. Kaysa naman umuwi siya at ang mabahong squatter area na naman ang makikita niya. Hapong-hapo siya nang matapos ang araw na iyon. Napakarami niyang hinugasang pinggan pero hindi naman siya lugi dahil ang mga pagkaing hindi naubos ay isinantabi niya upang iuwi niya mamaya. Iba't ibang klaseng putahe ang nakuha niya. Kailangan niyang kunin ang loob ng may-ari para magtiwala ito sa kanya. Expert siya sa bagay na iyon. Malay naman baka sa susunod na linggo ay ka-era na siya. Bigla siyang napangiti habang iniisip ang bagay na iyon. Excited na siyang muling humawak ng maraming pera. Alam niyang makukuha rin niya ang loob ng kanyang amo balang araw. Sa ngayon ay magtitiis na lamang muna siya sa paghuhugas ng mga pinggan at iba pa. Wow, ate, ang sarap ng mga ulam natin. Nakakamiss yung ganito. Wika ng bunso niyang kapatid. Pati nanay niya ay hindi makapagsalita dahil punong-puno ang bibig nito. Araw-araw na ulit masarap ang ulam natin, bunso. Nakangiti niyang sambit sa kapatid. Yehey! Hindi na ulit tayo palaging mag-uulam ng bagoong at asin. Napakasayang sambit nito. Anong racket mo? Tanong ng nanay niyang mukhang tuwang-tuwa sa kanya sa oras na ito. Nay, may trabaho na po ako. Sa opisina po. Kinuha akong secretary ng CEO ng isang mayamang kumpanya. Pagsisinungaling niya. Alam niyang ipagkakalat ng nanay niya ang tungkol sa trabaho niya. Ayaw niyang pagtawanan siya ng mga kapitbahay nila na isa lamang siyang dishwasher sa isang pipitsugin na karinderya. Kailangan. Siya ang angat sa mga hampas lupa niyang kapitbahay kahit kasinungalingan lang naman ang lahat. Talaga, masaya yan anak. Ipagmamayabang ko yan, bukas kina Tekla. Akala niya siya lang ang may anak na nagtatrabaho sa opisinang naka-aircon. Masayang sambit nito sa kanya. Opo nanay, may magandang trabaho na po ako ulit. Wika niya sa nanay niyang excited na para bukas. Anak, may pinadala pala si Jean kanina. Wika nito sa kanya sabay tayo at kinuha ang isang nakasealed na carton. Buksan na natin, nay. Wika niya sa nanay niya. Napangiwi siya sa nakitang laman ng carton. 1 dosenang beef loaf at sardines. 1 botelyang toyo at suka. Noodles at pansit canton. Catsup at marami pang iba.
Bruha talaga ang babaeng yun. Ininsulto ata ako. Anong akala niya sa atin? Nasunugan. Binaha. Inis niyang wika. Anak naman. Biyaya ito no. Magpasalamat ka na lang. Mabuti nga at binigyan ka pa. Wika ng nanay niya. Akala niya siguro mayaman siya. Ang yabang ng babaeng yun. Anong akala niya sa atin? Umaasa sa ayuda. Siya nga itong may utang pang bigas sa akin. Galit niyang sambit. Hay nako, ikaw talaga Grace. Bawasan mo nga yang ugali mong ganyan. Kapag binibigyan ka, tanggapin mo at magpasalamat. Wika nito. Nanay naman, parang hindi rin kayo kagaya ko. Kung mga imported goods pa sana ito galing Hong Kong, Singapore o Saudi mas katanggap-tanggap pa sana. Sardines. Yuck. Wika niya at itinulak ang carton at nagkalat ang mga groceries sa sahig. Samantala, Stanley POV. Kanina pa siya nag-aabang sa boarding area ng airport at umaasang makikita niya si Savannah. Mahigit 1 oras na siyang nakaabang ngunit ni anino ni Savannah ay hindi pa niya nakikita. Napakasakit ng kanyang puso sa sandaling iyon. Noong sinabi ni Cassius na ngayong araw pala ang alis ni Savannah. Nakita pa niya ito kanina sa mansyon ngunit pinalayas lamang siya ng dating asawa at ng mga magulang niya. Hindi naman sinabi ni Cassius ang eksaktong oras sa kanya pero maghihintay pa rin siya. Hihingi siya ng tawad sa dating asawa. Susubukan niyang muli. Alam niyang mahirap ang nais niya ngunit nagbabala sakali pa rin siya. Sana sa pag-alis nito ay nagkapatawaran na silang dalawa. Mahal niya ang kanyang dating asawa at sa puntong ito tatanggapin na niyang hindi na siya karapat-dapat kay Savannah. Dapat pala niyang ikahiya ang sarili. Marumi siyang tao. Si Savannah ay espesyal na tao na nangangailangan ng isang taong karapat-dapat sa kanya. Sa pag-alis ni Savannah ay kailangan niyang tanggapin ang posibilidad na magkakaroon ito ng ibang karelasyon. Kahit masakit ay kailangan niyang tanggapin ang katotohanang siya ang dahilan at may kasalanan kung bakit sila naghiwalay. Sa ngayon ay aayusin na muna niya ang kanyang buhay. Patuloy niyang mamahalin si Savannah at ang mga anak niya sa malayo. Nararapat siyang mapag-isa at miserable. Bigla siyang tumayo mula sa kinauupuan nang makita ang babaeng sadya niya sa airport. Nakasuot siya ng isang puting sando at itim na fitted na pantalon. Naka-white sneakers rin ito at hila-hila ang malit na trolley at hawak ang ticket at boarding pass sa isang kamay. Naka-ponytail rin ang buhok nito at nakasuot ng black shades. Savannah. Tawag niya nang nasa malapitan na siya. Hindi siya nito nilingan kahit na malapit lamang siya. Alam niyang narinig siya nito at sadyang iniwasan lamang talaga siya. Savannah, pwede ba tayong mag-usap? Muli niyang sambit rito. Dumiretso ito sa linya ng mga upuan at siya naman ay nakasunod lamang rito. Umupo siya sa tabi nito at muling tinawag ang pangalan nito. Savannah, alam kong nakikinig ka sa akin. Kausapin mo naman ako, oh please. Pagmamakaawa niya. Ano ka ba? Nag-usap na nga tayo for the last time, hindi ba? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Umalis ka na nga rito. Pagtataboy nito sa kanya. Paalis na nga ako. Ikaw pa talaga ang huli kong makikita rito. Tandaan mo ito, Stanley. Ikaw ang malaking pagkakamali ko sa buhay. Yun ang tingin ko sa'yo ngayon kaya wag ka nang lumapit sa akin ulit, okay? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa sa mga mali? Hindi ba't tinatapon sa basurahan? Galit nitong hiyaw sa kanya. Napapikit siya sa sobrang sakit na marinig ang salitang iyon. Natigilan siya habang nakatingin sa mukha ng dating asawa. Hindi na niya napansin ang pagtulo ng mga luha niya. Ang sakit ng salitang binitawan ni Savannah. Walang kasing sakit pala kapag galing sa taong mahal mo ang mga masasakit na salitang iyon. Masakit ba, Stanley? Ang matawag kang isang pagkakamali. Sinabi ko lang sa'yo ang totoo dahil kung maibabalik ko lang ang lahat sa dati. I will never choose you. Ano, masakit ba? Mas masakit pa rin ang lahat ng ginawa at sinabi mo sa akin noon.
Yung pinili mo siya sa mismong harapan ko. Stupido. Galit na single nito sa kanya. Savannah, patawarin mo na ako. Ayaw kong umalis ka na hindi mo pa rin ako napapatawad. Mababaliw ako sa pag-iisip sa'yo, Savannah. Patawarin mo ako. Wala ako sa sarili ko noong ginawa ko iyon. Pagmamakaawa niya sa dating asawa. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita, Stanley. Wika nito. Savannah, please. Mapapatawad mo pa ba ako? Muli niyang wika, ngunit sa halip na sagot nito ang marinig niya ay isang kamao ang dumikit sa panga niya. Kinwelyuhan siya ng isa sa kambal na kapatid ni Savannah. Walang tigil siyang pinagsusuntok. Nolisahan niya ang sariling dugo niya sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang kilay. He saw blood on his hands. Nagtilian ang mga tao, ngunit walang sino man ang umawat habang binubugog siya. Nang tingnan niya si Savannah ay nakatingin lamang ito sa kanya. Walang emosyon. Tila wala itong pakialam sa kanya. Ano pa nga ba ang aasahan niya pagkatapos niya itong lokohin? Dumating pa ang isang kapatid nito at pinagtulungan siya. Sinabi na ngang huwag ka nang magpapakita sa kapatid namin. Walang hiya ka talaga, Tay Amora. Ang kapal ng mukha mong lokohin ang nag-iisang prinsesa namin. Hindi na niya makita ang paligid dahil pakiramdam niya ay basang-basa na ang kanyang mukha sa dugo. Hindi niya maramdaman ang sakit ng mga suntok nila. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit ng kanyang wasak na puso. Kuya, tama na, let him go. Dinig niyang wika ni Savannah sa mga kapatid, ngunit hindi pa rin tumitigil ang mga ito. Kulang pa ito, Savannah, sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Wala siyang karapatang bumalik sa buhay mo. Walang hiya ang taong ito. Sagot naman ng kapatid ni Savannah. Damang-dama niya ang tindi ng galit ng mga kapatid ni Savannah. Sige, patayin niyo na ako. Mas gugustuhin ko na lang ang mamatay kaysa sa masaktan ng ganito. Patayin niyo na ako. I deserve this. Wala nang kwenta ang buhay ko dahil wala akong kwentang tao. Patayin niyo na ako. Pilit niyang sigaw sa mga ito. Talagang papatayin ka namin, Tay Amora, pero kailangan mo pang magdusa na muna sa lahat ng ginawa mo sa kapatid namin. Kuya, tama na please. Hiyaw ni Savannah sa hindi kalayuan. Hindi na niya naaninag pa ang sumunod na nangyari dahil dumilim na ang kanyang paligid. Nagising siya sa isang hospital. Hindi niya maibukas ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng hapdi at sakit sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naalala niya ang ginawa sa kanya ng mga kuya ni Savannah. Halos patayin siya ng mga ito sa bugbog. Pero bigla na lamang siyang nalungkot at napahiyaw sa pangalan ni Savannah nang pumasok sa sip niya na umalis na pala ito sa Pilipinas. Makikita pa ba niya ang kanyang mag-iina? Sa estado ng buhay niya ngayon, kahit pamasahe niya pauwi sa taxi ay hindi niya kaya. Lilipad pa kaya siya papunta sa Spain? Glad that you're awake, son. Napatigil siya sa pag-isip nang makita ang amang si Jake na papasok sa loob ng kwarto. Daddy, hiyaw niya. Alam kong marami kang natutunan, anak. Oras na para bumalik. Patawarin mo ako. Nais ko lang na magsisi ka. Pero gusto ko pa ring makita ang pagbabago mo, anak. Dad, just take me. Kahit ano, tatanggapin ko. Nagsisisi na ako, Dad, kahit na mahirap paniwalaan yun. I am broken, Dad, now that she is gone. Napakagago ko. Sinaktan ko siya. Tama na, anak. Ganyan talaga ang buhay. Sa ngayon ipapadala kita sa probinsya. Bumili ako ng bukid doon. Buhayin mo ang farm na iyon. Doon mo ilaan ang oras mo. Heal there. Yes, Dad, I will. Kailangan ko rin talagang lumayo. Pero Dad, si Savannah, gusto ko siyang sundan. Kung ang isang tao ay nakalaan para sa iyo, ito ay magiging iyo sa tamang panahon. Huwag pilitin ang mga bagay na mangyari. May perfect timing para dyan. Patunayan mong nagbago ka, anak. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ay mahal na mahal pa rin niya ito at alam niya na hindi rin siya matitiis ng sariling ama.